and healthy Saturday morning and happy 15th anniversary rin sa Pinoy MD! Yay! Happy birthday! Happy birthday! Papakilala muna tayo, ha? Siyempre, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Kasama siyempre si Doc Oyi, Doktora Jean, at of course si Doc Q, ang ating mga pinagkakatiwalaang Pinoy MD for the past 15 years. Can you imagine? Tumanda na tayo dito. Correct, di ba? Pero mukha pa rin naman tayong bata. Oo. Tama ka dyan, Connie. No? 15 years na po kaming umaagapay sa inyo patungkol sa kalusugan, mga kapuso. At 15 years na po tayong sumasagot sa mga tanong ng bayan. At 15 years na rin tayong nagbibigay linaw tungkol sa mga iba't ibang karamdaman. O, di ba? 15 years, hindi ho biro ang ating pinagsamahan. Kaya kapag umaga ng Sabado, alam nyo na, di ba? Dito lang ho tayo tututo kung saan ito po ang Pinoy MD! Sa ika-15 taon ng Pinoy MD, kilalanin natin ang isang taong gulang na si Elijah. Ipinanganak siya na may cleft lip at palate. Ang kahilingan ng kanyang ina ay maipagamot at maoperahan siya. Nakasabay namin ng mga estudyante. Naiyak po ako nun kasi lahat ng bata nakatingin sa kanya tapos pinagtatawanan siya. Sabay-sabay nating saksihan ang pagbabalik ng ngiti ng batang si Elijah dito lang sa Pinoy MD. Talaga hong napakaraming memories ng 15 years ba naman ng Pinoy MD. At syempre, isa sa mga hindi natin malilimutan, Doc, yung nag-travel kami together outside the country. Yes. Saan yun tayo nagpunta? Sa Korea, Yes. 2018, ano? So, yes. South Korea, hindi North, ha? Hindi. Alam naman natin puntahan to for beauty and wellness, Yes, di ba? Pero nauna ang Pinoy MD na magturo kung saan yung mga lugar na legit, na nakakapagbigay syempre ng mga treatments, Yes. di ba? Yes. Nalibot natin yun. Oo. At syempre, asar na asar ka pa nga, di ba? Kasi sa akin napunta lahat ng Ay, treatment nako. services ng wellness. I tried all the spa while si Connie got the culture part. Oh, no? okay din naman. Hindi naman ako nagreklamo. Kaya lang, mas masarap yung masahe. Yes, masahe. Yung mga treatment niya for everything, di ba? Na talagang nakaka-relax. And syempre yung pagkain din. Ay, Tinuruan pa tayo sobra. magluto, di ba? Tsaka yung tsaa, the best. Yes, the tea therapy, yes. Ang dami naming na-experience po na health and wellness na experience talaga, no, so sa South Korea. At syempre, hindi naman kumpleto ang pagbabalik tanaw natin dito sa 15 years ng Pinoy MD kung wala syempre yung mga ipinagmamayabang nating mga transformation. Kasama dyan syempre si Doktora Jean, di ba? Yes, Connie, napaka-memorable talaga ng mga transformations na nangyari sa loob ng 15 years. No? Meron tayong mga tinanggalan natin ng balat, Oo. trinit natin yung varicose veins. Tsaka naalala mo, pumunta tayo sa Boracay. Yes, sa Diba? Boracay. No, napunta tayong Boracay. Ang daming nag-medical mga mission tayo. hindi lang kami nagpasaya doon sa Oo. beach, ha? Talaga nag-medical mission all throughout the Philippines yan, eh. Pero ang maganda, talaga hong nandoon ang Pinoy MD at kasama ng ating mga kapuso. At saka na-discover ko na ang dami pala doon may asthma of the skin. Diba? So may mga na-treat tayong mga asthma of the skin doon. Tapos mga nagpatanggal ng tattoo, yung mga pasyente na hindi makapag-apply sa trabaho dahil sa walang tattoo. pambayad sa pantanggal ng tattoo. Ginawa rin natin yan. May mga stretch marks, no? Na grabing stretch marks, na i-insecure sila. Yung pangingitim sa mukha na napakaitim, na kung ano-ano mga pinahid, Ay, naku, oo. na grabe yung Hanggang naging epekto. kilikili, Hanggang diba? kilikili. Ginawa. Ang So, dami-dami ang dami-dami sobra. hong transformation. Oo. At may isa sa mga moles pa. Oo nga. Isa sa mga syempre nanguna dyan si Doktora Jean at ang Pinoy MD team. Alam niyo mga kapuso, sobrang saya ng Pinoy MD, no? On and off cam. Alam naman ho natin na talaga magkakaibigan kami dito sa mga co-host ko, mga doktor. But more than that, I think yung fulfillment, di ba? Na makasama ang aking mga Pinoy MD pagdating sa mga medical missions. Yes. Ang dami hong mga buntis
na napaanak ni Dr. Q. In fact, sa mga medical missions, ikaw talaga ang pinipilahan pagdating sa healthcare, di ba? Prenatal. Kwento mo naman kami, ano yung mga naaalala mo pagdating doon sa mga medical? Alam mo, Connie, sa dami na nating mga medical missions, di ba? Umpisa pa noong kasagsagan pa lang ng ating Pinoy MD, pag umpisa pa lang may mga medical missions na tayo. Pero the latest one that we had was, I think last year, na kung saan mga 100 something din ng mga tining ng mga buntis doon. No? Nakita ko na sa mukha nila na happy sila kasi parang ngayon lang sila nakatikim ng ganyang serbisyo medical. No, ibig sabihin noon, marami pa rin tayong mga kababayan na nangangailangan talaga ng serbisyo ng mga doktor, no? O ng medical services. At saka marami din sa kanila ang hindi talaga nakakapag-access ng ganyan mga serbisyo. Alam mo, Doc, parati nang na-encounter natin tuwing nagbe-medical mission, yung may mga lalapit sa atin at ang sinasabi nila, parati sila nanonood ng Pinoy MD dahil marami silang natututunan. Yes. At dito sa ating programa, ang nagiging daan, minsan ito na lang daw ang kanilang paraan para magpakonsulta, diba? Kaya talagang pag nagpupunta tayo, dumadayo tayo sa kanila, malaking bagay talaga. At ito talaga, Connie, masasabi ko na life-changing kasi kahit papaano ay nabigyan natin sila ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga iba't ibang sakit ng katawan natin. At saka hindi lang yan, nabago din natin yung kanilang mga attitudes and behaviors towards a particular problem. Masaya tayo kasi hindi ho lang ito show o programa para sa amin. Ito ho ay isang vocation, ito ho ay isang advokasya para sa lahat ng mga bumubuo ng Team Pinoy MD. Hindi raw maikubli sa mukha ang tuwa ng inang si Rica mula Vinzons, Camarines Norte nang isinilang niya ang kanyang kambal na sina Hiraya at Elijah. Pero kasabay ng kanyang kagalakan ay ang kaba. Nang isa sa kambal na si Elijah may hiwa sa labi at ngala-ngala o yung tinatawag na cleft lip at palate. Si Elijah po talaga yung panganay na una kong inilabas. Bali po, hindi po siya sa akin binigay nung ipinanganak ko kagad. Si Hiraya lang po yung kambal niya lang po yung binigay sa akin. Tapos nung nakarecover na po ako, binigay na po siya sa akin, pinakita na. Bali natakot po ako, tapos nag-aalala po ako na ganyan nga po yung kalagayan niya kasi hindi ko naman po alam na may ganyan siya. Di po siya nakita sa ultrasound. Cleft lip or cleft palate ay merong failure ng fusion ng labi or ngala-ngala during sa formation ng baby habang nasa tiyan ng nanay. Ayon sa pediatrician na si Doc Bridget, marami raw dahilan kung bakit nagkaka-cleft lip o palate ang sanggol habang nasa sinapupunan pa ito. Kasi ang cause ng cleft ay pwedeng multifactorial. It's either genetics, pwede din pong environmental factors may play a role sa development ng cleft. Environmental factors, marami pwedeng exposure to diseases, viruses, pwedeng lifestyle. Pwede din pong yung lifestyle sa bisyo, especially smoking, alcohol drinking po. Ayon kay Rica, wala naman daw sa lahi nilang mag-asawa ang magkaroon ng cleft lip at palate. Wala naman po kaming lahi, sabi nila baka daw po sa lahi. At ang ipinagtataka pa raw ni Rica, ang kakambal ni Elijah na si Hiraya ay wala naman cleft lip at palate. Yung isa pong kambal ni Elijah is okay naman po, wala naman pong problema. Si Elijah lang po talaga yung may problema sa cleft palate. Meron talagang ganun. Meron talagang mga twins na yung isa may defect, yung isa ay wala. Pwedeng nutrition plays a factor, di ba? At saka yung mga prenatal check-up, pwedeng wala sila kasi nun. Paniwala ni Rica, posibleng ang hindi sapat na pag-inom niya ng mga bitamina noong buntis siya ang isa sa mga naging dahilan ng pagkakaroon ng cleft lip at palate ni Elijah. Sa tingin ko po, kulang yung vitamina na R na inom ko na pag nagamot, kaya po ganyan si Elijah. Kaso nga lang po yung ibang folic acid, hindi ko po naiinom lahat. Gawa ng nasusuka po ako and hindi po ako nahihiyang sa kanya, lalo po akong pumapayat. Totoo bang pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon ng cleft lip at palate kapag kulang sa mga bitamina ang isang ina habang nagbubuntis ito? Particular po ang nutrition sa development ng mga baby po. So any deficiencies may contribute to the development of any anomaly sa baby po. Meron po mga studies na nagsasabi na folic acid is associated with the development of clefts.
Pero marami pong kailangan i-establish para magkaroon po ng good proof na may connection po talaga. Pero ayon kay Doc Bridget, hindi pa huli ang lahat para sa mga may kondisyon na tulad ni Elijah. Dahil ang cleft lip at palate pwedeng maisaayos sa pamamagitan ng isang operasyon. Kaya naman inilapit ng Pinoy MD ang kondisyon ni Elijah sa Operation Smile Philippines Foundation Incorporated, isang non-profit medical services group na nagbibigay ng libreng operasyon at therapy sa mga batang ipinanganak na may cleft lip at palate. Ang goal namin talaga is to provide safe surgery or increase access to safe surgery sa mga patients or children born with cleft lip and palate po. Ang gusto namin talaga ay bigyan ng bagong buhay. Kung surgery lang or kung dental, nutrition, or kahit ano kailangan ninyo. Bago sumalang sa operasyon, kailangan munang sumailalim sa masusing pagsusuri si Elijah para masigurong ligtas ang operasyon. At matapos ang screening, pumasa si Elijah sa mga pagsusuri, kaya naman agad siyang inischedule para sa operasyon. Gusto kong sabihin na hanggang sa paglaki niya, haniyak ako. Andito lang ako palagi. Hindi ako papayag na bulihin ka ng ibang bata. Sobrang mahal na mahal kita. Isang taong gulang pa lamang si Elijah, pero ang kanyang pinagdaraanan hindi biro. Nahirapan lang po ako sa kanya nung nag-isang buwan siya hanggang 3 months kasi talaga pong dinadropper namin siya kasi nalulunod po siya. Tapos, lagi po kami sa ospital kasi nga lagi nga po siya nagsusukat. Ipinanganak kasi siyang may cleft lip at palate, isang kondisyon kung saan may biyak sa kanyang labi at ngalangala. Minsan po kasi naiiyak talaga ako pag nakikita ko siya natulog. Kasi gusto ko nga po maoperahan na siya kagad. Sa pagtutulungan ng Pinoy MD at ng Operation Smile Philippines, matutupad na ang matagal nang inaasam na pagbabago para kay Elijah. Heavy priority to kasi madaming pasyente na dahil na may cleft, naging malnourished. Huwag kalala, nandito kami ang Operation Smile. Nandito kami para mabigyan ninyo bagong buhay. Sa biyaya ng grupong ito, mabubuo na nga kaya ni Elijah ang pinakamatamis na ngiti. Habang papunta sa operating room, mahigpit ang kapit ng ina, hindi lang sa anak, kundi sa kanyang pananampalataya. Excited po kasi maoperahan na po siya. Kahit po malayo yung biniyahe namin, worth it naman po. Kinakabahan po talaga ako nung pumasok ako dun sa loob. Sobrang kinakabahan ako. Naiiyak nga po ako kagabi kasi po natatakot ako kasi masasaktan naman siya pero malalampasan niya rin naman po yan. Nandito lang kami para sa kanya. Halos 2 oras ang operasyon. Delikado pero ligtas at bihasa ang mga doktor sa ganitong kaso. Maganda dito sa Operation Smile, bibigyan namin comprehensive cleft care. Hindi surgery lang. Meron kaming speech therapy, meron kaming nutrition, psychosocial, and dental as well. Habang patuloy ang operasyon, taimtim na nagdarasal ang kanyang ina. Para sa isang ina, ang paghihintay na ito ang pinakamatagal at pinakamasakit na oras. At makalipas ang ilang oras, matagumpay ang operasyon ni Elijah. Masaya ako sobra. Iiyak nga ako sobra. Kasi nga na, hindi na siya titingnan ng mga ibang bata. Pag lalabas ako, di ko talaga siya sinasama. Hindi naman sa kinakaya ako. Kaya ko lang po na pagtingin siya ng ibang tao. Kaya sobrang saya ko po. Salamat po sa Diyos. Kila ma'am sa nag-opera kay Elijah. Kasi opera na po si Elijah. And kahit po sobrang layo nga, ginawang ko po ng paraan para lang po maoperahan siya. 4 na araw matapos maoperahan si Elijah, ito na ang kanyang lagay. Gusto ko pong magpasalamat sa Pinoy MD. Sobrang babait po ng mga staff nila. And syempre po sa Operation Smile, maraming salamat po dahil po naoperahan na si Elijah sa kanyang clip palate. Ang gusto namin talaga ay bigyan ng bagong buhay. Kung surgery lang or kung dental, nutrition, or kahit ano kailangan ninyo, tawagin nyo kami. Ito galing sa mga donor or donation. So kung meron doon sa labas na gusto mag-donate
sa Operation Smile Philippines. Ang goal namin, hindi surgery lang. Ang goal namin talaga is to change children's life. Sa bawat tahi, nakabuo ng bagong pag-asa. At sa kanyang ngiti, nagsisimula ang panibagong kwento ng isang batang si Elijah na muling binigyan ng pagkakataon na harapin ang mundo ng buong tapang at may ngiting walang bahid ng sakit. Kasabay po ng bagong ngiti ni Baby Elijah. Kami po dito ay siyempre na naghahangad na sana ho na bigyan din namin kayo ng ngiti at pag-asa sa inyong puso sa loob ng 15 taon. Ako po si Connie Season, ang inyong kaagapay sa kalusugan, nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman yung dermatologist, si Dr. G. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong internist at health and wellness doctor. At ako naman ang inyong obstetrician gynecologist, si Dr. Q. Tandaan, unahin ang kalusugan at ito pa rin po ang programa na nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD! Kalusugan, Pinoy